Sino-sino pa pong involved? Ang tingin nyo, bukod sa nabanggit niyong pangalan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan, Yes. meron pa po bang iba? Siyempre po sa mga hangay ng kapulisan, lalo pa si Police Colonel Wilkins Villanueva na nagbibigay sa kanya ng mga pangalan, bogus na mga pangalan, target personalities kuno sa kanyang bogus na war on drugs, sa kanyang death list. At isa pa, siyempre, si Police Colonel na ngayon ay five-star Senator Ronald Bato de la Rosa. Involved yan sila. Nasabi mo rin po sa Vera Files interview na involved din sa smuggling itong si Congressman Pulong Duterte. Pakidetalye nga po ito. Tama po yun. Ginawa po niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang vice mayor. So pumayag ako and then kinausap ko si Customs Collector Attorney Bangkoy, Attorney Edward Boco, ang assistant, and then yung chief ng assessment na si Attorney Valdez. In fact, every week nag-deliver ako ng pira sa kanila. To si Attorney Bangkoy as collector, 2 to 3 million per week yan. And then yung si Edward Liboco, 1 to 2 million per week. Depende yan sa arrival ng mga container van ni Paulo Duterte. Nagwe-withdraw po kami ni Mark Suico ng pera every Friday po ito sa tatlong bangko. Number 1, BDO. Number 2 is Swiss Bank. And number 3, Mindanao Network Bank. Ito po ang rule ko. Nag-escort ako ng bribe money per instruction po ni Vice Mayor Paulo Duterte. Nung kainitan ng pagkakasangkot mo dyan sa smuggling operations nitong mga Duterte, magkano inaabot nila sa'yo, Ginoong Lascana? Actually, inaalaw ni Pulong na mabigyan ako ng 50 to 75,000 pesos per week kasi ang trabaho ko is mag-escort lang. Si Collector Bangkoy is 2 to 3 more or less million peso. And then yung assistant niya, and then yun si Attorney Valdez ng assessment, si Colonel Albano ng Customs Intelligence ng Davao, nag-deliver kami ni Mark Suico more or less mga 1 million peso per week ito every Friday kasama yung kanyang secretary na si Ma'am Eunice. At hindi lang yan. Binibigyan ko rin si Colonel Kapuyan ng ISAP na kasama ko ako nag-escort ng Mark na 500,000 pesos more or less per week. And then tumatog de la Rusa na ako mismo nagbibigay ng 50,000 peso per week. Depende sa arrival ng mga containers, pati si Royina Galma na si Mark Swico ang nagbibigay dito. Kay Pulong Duterte is pinadeliver sa akin ni Mike sometimes during Saturday morning na meron siyang share na I think kung hindi ko nagkamali mga 150,000 or more to 350,000 per week lang ang kang Pulong. Pero I doubt it that it is true. But ako nag-deliver sa kanya per week. Sir, lumalabas din sa mga aligasyon nyo na ito daw si Sara Duterte ay dawit din sa Davao Killings. Totoo Yes, ba? totoo yan. Kasi siya nga ang pasumuno nitong Oplan Tukhang eh. Nung nakaupo siya as mayor noong 2012, inappoint niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. And in fact, pinatawag ako ni Bato, nag-usap kami personal dito sa kanyang quarter sa Camp Leonor, Davao City Police Office. At sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug in which is tok-tok hangyo, meaning tukhang. Tuktukon o hangyoon, punuhay ang mga
relatives ng mga target personalities, illegal drug, labi na ang mga, lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Kasi ayaw ni Inday Sara na palagi na siyang interview ng media, tinatanong na about nitong motorcycle riding in tandem sa Davao City. Ang daming namamatay at walang nag-imbestigar. So, dito na-confirm ko kay Mayor Sara, kasama ko si SPO4 Sunny Binaventura sa partikular na araw na yun. Yung order sa akin ni Bato de la Rosa about Uplan Tukhang. Kung papayag ba si Mayor dito. Pero, di-confirm niya personal ka sa akin kay Sunny Binaventura. Ang sabi niya in Visayan parlance is bulgar naman kaayo nung kanang inyong posil. Meaning bulgar na kayo kung barilo nimo ang target. Sabi niya, kinapa ninyo, unya, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang, kay samo kayo ang media sigit pangutana. Mao yun ang iyang pinaka-word. Ina-stand for it. It's true. Sir, you mentioned the names of ex-President Duterte, ex Davao City Mayor Sara Duterte, at itong si Paulo Duterte. Sir, pwede ba namin malaman kung direkta kayong kumukuha ng order sa kanila para isagawa itong mga illegal activities? Or meron pa pong Yes. dinadaan na middleman? Kay Mayor Duterte sa kanyang drug war at saka extrajudicial killings, DDS killings, direkta po sa kanya. Sometimes po dumadaan kay SPO4 Sane Binaventura at Bongo. Pati po kay Bongo, dumadaan po yung utos na may ililigtas Yes, kayo. yes. At saka kay Police Colonel Ronald Bato de la Rosa noong Uplan Tukhang. Mr. Lascana, sino po nag-aabot sa iyo ng kabayaran sa mga ginagawa mo? Sa nung una si SPO4 Sane Binaventura, and then sometimes personally si Mayor Rodrigo Rua Duterte na, and sometimes si Bongo. Alam po ba ng International Criminal Court kung ano yung mga nalalaman nyo, sir? Alam na po ba sila sa inyo, yung grupo na yon? Yes, during nag-conduct sila ng pre-trial investigation sa akin dito sa kinalalagyan ko ngayon noong February, kung hindi ko nagkamali, 2022, 6 days pre-trial investigation sa akin. Sinabi ko po ito lahat. Sir, bakit ngayon lang ulit kayo lumabas? Mukhang marami pong magugulat. Siyempre, parang nawala kayo tapos lumabas ulit kayo. Bakit po? Ano pong reason? Siyempre, una-una, wala na siya sa power ngayon. At pangalawa, naging witness na ako sa kanyang kaso sa Crimes Against Humanity sa ICC. So, kailangan na magbatapang ako na lalabas at kahamunin ko talaga itong halimaw ng Davao. Kung sino sa amin ang nagsasabi ng totoo. Hello, magandang umaga po. Mr. Las Cañas, naririnig niyo po ba ako? Yes, ma'am. Good morning Po. po. Good morning po. Salima Refran ng GMA Integrated News. Sir, pwede niyo po bang pakiulit? Ano po specifically yung partisipasyon ni Vice President Sara Duterte dito po sa mga ginagawa niyo? Sabi niyo siya yung nag-craft nung tukhang. Pero alam ba niya yung mga nangyayari? Alam ba niya na may patayan? Ano po yung, kumbaga, main participation niya sa lahat ng ito? Yes po. Hindi lang niya alam na yung ginagawa ng kanyang tatay na drug war, bogus drug war. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tukhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming namimissing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala.
Nag-imbestigar ba ang Davao City Council? Wala. Nag-imbestigar ba ang Commission on Human Rights? Wala. Hawak nila lahat. Itong si Vice Mayor Tambaluslos. Ito ang Tambaluslos talaga ng totoo. At harapin ko ito ng gusto. Kasi totoo ang hawak ko. Hi, good morning po. Kathleen po from Philippine Daily Inquirer. Hi, sir. I just wanted to ask po, if may idea po kayo, kahit estimate po, ilan po naging EJK killings under VP Sara Duterte's leadership as Davao City Mayor? Para lang po malaman natin yung scale ng killings during her time po. Na-mention niyo po, sir. Hindi ko po isa-isa ito mabilang, pero under my own estimation, yung mga na-abduct ng Heinous Crime Investigation Section Double Death Squad at yung ibang mga death squad ng mga station during the time kay Mayor Sara Duterte na pinairal niya itong Oplan Tukhang. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000 separate from Metro Manila. May nag-imbestigar ba dito? Wala. Nag-imbestigar ba yan? Si Vice President Tambaluslos Sara? No. Kaya ito, challenge ko sa kanya. Tumayo ka, magharap tayo, kung saan mo gusto magdebate tayo online or what. Patutunayan ko ang mga akusasyon ko sa inyong mag-ama ng mga gangster at mga mafia kayo. Sir, nabanggit nyo na rin po yung mga implicated na mga big persons dito. Nabanggit nyo na sila affidavit nyo. Nabanggit nyo rin po si Vice President Sara Duterte. Is there any chance, sir, na pwede nyo ma-divulge sa amin kung gaano po yung extent ng involvement or possible involvement po ni Senator Bongo bilang aid po at talagang kanang kamay po ni President Duterte from the Davao Death Squad killings to the drug war, sir? Well, si Bongo po ang nag-provide sa amin na mga personal information data ng Land Transportation Office sa mga target personalities na pinapapatay ni Mayor Rodrigo Duterte at binababa ito kay SP Posani at kay Bongo. Para for sure na ang mga death squad katulad ng grupo namin sa Heinous Crime Investigation Section Davao Death Squad na makuha talaga namin ang target is kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. De Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito kompleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at anong kulay ng sasakyan. So, matagal namin ito po ginagawa nung start ng Double Death Squad, kaya maraming casualty. Isa dito pangalan ko na binigay sa akin ni Bongo latest lang, yung pagpatay kay Christopher Yu. At meron pang isa na anak siya ng isang engineer na may-ari ng security agency sa Davao City na si Bongo rin ang nagpapatay. Nagbigay siya ng personal information data sa target na tao na ito at napatay ito ng Davao Death Squad. Yan ang papel ni Bongo at dapat malaman ito ng taong bayan na wala na po tayong privacy. Kung ano ang target ni Mayor Duterte ng kanyang mga alipores na ipapatay, patay po kayo kung manatili kayong magpaloko sa mga halimaw na ito ng Davao City. Ito po ay katotohanan at dapat nila akong harapin at sagutin. Yan po ang totoo. Sir, yun nga po, ano po yung naging reaksyon ng mga taga-ICC nung inilahad nyo po ang lahat ng ito? Satisfied naman po ba sila dun sa mga binigay ninyong mga dokumento at testimonya? Tapos may follow-up pa po ako pagkatapos po nito. Okay. Satisfied po sila, si Alistair, si Attorney Robin ng Office of the Prosecutor, pati yung lawyer na nag-represent kay Mayor Duterte na appointed counsel ng International Criminal Court Office of the Prosecutor.
Kasi hindi po magiging valid yun o legal ang pre-trial investigation na ginawa nila sa akin kung hindi siya represented ng kanyang counsel. Kaya nag-appoint ang Office of the Prosecutor ng lawyer. Di ko lang kilala kung sino, pero alam ko na satisfied sila. Wala siyang question sa akin at saka pinapirma ako sa lahat ng mga sinabmit ko na mga handwritten, affidavit, registration at sa mga facts na sinabi ko na naka-audio at naka-video na part ito as exhibit. Hindi pa nila sinabi na part ito as evidence. Saka na daw ito ma-declare as evidence ng pre-trial chamber kung may nahuli na sa kanila at maharap na sila ng trial. So kampante po ako dito na meron tayong maganda ang pre-trial na ginawa po sa akin last year. Thank you po. Sir, tanong lang din po namin, clarify ko lang din, sir, clarification lang po from my other question earlier. So masasabi po natin na ginagamit po ni Bongbong influence sa Davao and then ni Mayor, may basbas po ni Mayor, obvious po na meron pong basbas ni Mayor Duterte yon. So in other words po, ginagamit nila yung position nila to get those information from LTO and then gamitin Yes. po for ano? Yes. In fact, yung si E.D. de Guzman, ginawa niya ngayong regional director ng Central Luzon. Ordinary lang yan na employee ng Land Transportation Office. Kaya I have the very confidential access sa mga confidential records ng mga tao kung sino yung kumukuha ng mga lisensya at nalagay sila sa death list ni Mayor Rodrigo Duterte. Kadalasan po sa kanila patay. Isa yun, si Mr. Opsimar. Latest yun na binigay ni Bongo sa team ko at napatay na baril ni Medina si Mr. Opsimar dahil nasundan namin ang kanyang sasakyan at alam namin kung saan siya tumitira. Sir, ano po, any plans po, ano pong future plans po natin? May balak po ba tayong bumalik sa Pilipinas in case masasecure po tayo ng government o ng whoever entity? And if ever po ba na magkakaroon ng local trial, if ever po, aside from the ICC, willing din po ba kayo mag-testify against President Duterte? That's all. Thank you, sir. Yes, I'm very much willing anywhere. Kung saan niya gusto, hinahamon ko. Matagal ko na siyang hinahamon eh. Magharap kayo ng harapan. Kung tunay ka na lalaki, Gong, kung hindi ka gonggong, humarap ka sa akin. Patunayan mo nung nagsabi ka ng katotohanan, niluloko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. So harapin mo ako. Ito ang pinaka-challenge ko sa iyo, Gong. Sir, ngayon pong nakakapagsalita na kayo ulit, tapos na po yung termino ni Pangulong Duterte sa Malacanang. Ano naman po yung panawagan nyo sa bagong nakaupo sa Malacanang na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Well, panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambaloslos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at hinahamon ko sila palagi. Lumabas ka, magsalita ka, harapin mo ang kaso sa International Criminal Court. Kung totoo kayo na para kayo sa taong bayan ng Davao City. At panawagan ko kay Ferdinand Marcos Jr., huwag magtiwala talaga itong gonggong na si Rodrigo Roa Duterte. Traitor ito. Sir, meron po ba kayong alam doon sa guns ni President Duterte? Kasi nakakuha po kami ng may mga sources po kami na nakausap na nagsabi na meron siyang mga guns na around 300 and we wrote about it. Meron po ba kayong recollection doon sa gun collection niya when you were still working for him? Thank you, sir. Yes, ang gun collection ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000, hindi 300. Sinunggalingan yan. At saka ang mga nagbibigay sa kanya ng mga imported guns,
Igaling po ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy, dala yung eroplano ni Duterte sa Amerika, nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Actually yan, si Kibuloy, front lang yan ng haliman ng Davao. Well, number one, sa mga tao ng Davao City, nanililang lang kayo at sa Bisaya pa, gisugba lang mo, giluto lang mo sa sarili ninyong mantika. Ayaw mo paniwala ang mga Duterte. Lalo pa yung gago na yan, yung Digong Duterte na yan, winaldas ang pera ng taong bayan sa Davao City, kasama ang kanyang mga anak. Yan si Sara, si Pulong, wala yan. Pulong gonggong yan. Baste, wala yan. Adik, naging mayor pa. So tumayo kayo. Huwag kayong matakot. Labanan natin ang mga ito. Tulungan natin ang mga matitinong leader ng bansa natin, katulad ni Ferdinand Marcos Jr. Inaapi-api na niya, bilo mo, pababain mo sa pwesto is sitting president. Tapos siya civilian, drug lord pa. At pinalabas pa niya sarili niya na malinis siya. Hindi ka malinis, Bong. Magharap tayo. At saka wala namang malinis pamilya mo. Sino bang malinis pamilya mo? Lahat kayo, condemn na kayo. Yan ang katotohanan at hindi ako aatras. Ang panawagan ko sa taong bayan, lalaban po tayo. Makinig tayo sa anong mga katotohanan, anong nangyari. Sino yung mga pinagpapatay? Ang daming namatay, nalibing sa mga masigilid na labay, natapon sa Samal Island, walang justisya po. Huwag po natin hayaan itong manaig, itong demonyo at halimaw na ito, na gusto na lang niya sarili niya, iperpetuate niya sarili, na forever siya. Ngayon, isiparit ko na yung Mindanao para gawin niyang Shabu Laboratory na naman ang buong Mindanao at mag-export na naman yan doon sa Malaysia, Indonesia, Brunei. Dapat malaman niya ng mga neighboring countries para labanan itong the rising Pablo Escobar ng Davao City. Yan lang po. Thank you po. God bless sa lahat.